So yun na nga no, May 2. Ngayon ay Friday, May 2. Time check, alas 4:42 ng umaga. Bali, ano lang no, for today's video is gusto ko lang i-share sa inyo yung ano natin, sentiments about dito sa ganap sa Davao City. Yun na nga na mag-send no, or yung administration sending personnels no. May mga ano na sila, mga naka-designate or naka-assigned na mga tauhan nila sa CIDGs or SAFMAN yun, ano man yung sa CIDG no, yung tropa, yung pinangunahan ni General Torre. Sila yung gumawa nung search warrant sa paghahalubgob sa compound of Jesus Christ or ano, compound no ng QOGC compound. So sila yung gagawa rin ng ano, search warrant dito sa Davao City sa mga Duterte houses na kahit pa sa ilang million pa lang beses sasabihin na hindi totoo, fake news. Siyempre hindi naman na tayo maniniwala doon, gawa nung ang dami naman nilang pagkakataon talaga na nagsinungaling no, sinabing wala, yan pala meron no, sinabing hindi, yan pala oo. Gaya lang ano, for example yung pag-deploy ng mga kapulisan sa Davao City, di ba, nung March 9 and 10, saan sabi ay Simex lang no, or simulation na exercise. Bakit naka full battle gear, bakit sa Davao, di ba? So yun pala, yan nga ano pala, talagang huhulihin na ng ICC. Ay hindi pala hinuhuli ng ICC at saka na Interpol, kundi kinuha talaga no, talagang sa pilitan kinuha nila General Torre si Tatay Digong sa Villamor Airbase, isinakay sa eroplano at doon pinakulong nila sa dahig, di ba? Ang galing no. Wala akong nakitang Interpol doon eh. Meron ba Interpol sa ano, sa Villamor Airbase yung time nung kinuha si Tatay Digong, yung kinidnap nila? Di ba parang wala naman no. So ano yan, alibay lang na yung Interpol tsaka yung ICC no, warrant. Pero walang ganun no, sila talaga yung ano, kapangyarihan or kumbaga power trip no. Ginamit nila yung ano nila, kapangyarihan nila as president o ano pa man. Kasi batas sila nga ngayon, gobyerno nila, kaya wala magagawa ang taong bayan. Iyak na lang tayo mga Pilipino, di ba? Pero syempre hindi pa rin naman, meron pa rin naman tayong ano magagawa kahit paano, yung mag-gathered no, magkakaisa, isisigaw ang pangalan ng mga Duterte. At syempre this coming May 12, 2025 election, syempre gaganti natin ang mga Duterte. Gaganti tayo mga Pilipino kasi Duterte di naman yan ano yan eh, kumbaga Duterte equals Filipino kasi. Oo, Duterte equals Philippines. So ang mangyari dyan, kailangan nating ano, ipaglaban yung mga Duterte kasi sila yung ano natin eh, representative. Sila yung ano natin ay tawag nito, parang sila yung representative natin no. So ano nang gagawin natin mga Pilipino pag walang Duterte? Anyway, so yun lang, bali ano na, 10 days before no, magkaroon ng election. So ano bang mga ganap dito sa Davao City? So grabe yung stress na dinulot talaga itong ano, itong administrasyon na to sa atin dito sa mga taga Davao in party, to be exact no, sa lahat ng Pilipino actually no, kasi yun na nga, maraming mga crime rates, mataas yung crime rates natin, hindi na safe ang Pilipinas. Pangalawa is maapektuhan siyempre yung mga Pilipino no, sa Pilipinas na ang ikinabubuhay ay nakasalalay no, or may kinalaman sa turismo, kasi siyempre lumiit pakunti ng pakunti yung ano natin, ang tourist arrivals, international tourist arrivals. So siyempre mga hotels, restaurants, mga services no, na ino-offer ng ano natin, mga nagninegosyo dito sa Pilipinas na may kinalaman sa turismo or tourism and the hospitality industry. So pag malulugi yun ng lubusan kasi nga wala nang international tourist arrivals, so ang mangyayari dyan, kailangan mag-cut ng expenses. So paano ba yun? Siyempre unang-una yung tao. So maraming mga empleyado sa mga hotels for example, kailangan ano, mga pamilyado yan sila no, mga pamilya, basta ano sila nagtatrabaho para sa kanilang ano, buong pamilya sa bahay, tahanan, meron mauwi pagkain, pera pamiling pagkain, gano'n no, patrikula, ano pa mga needs, basic needs and expenses. So dahil nga sa incompetency ng ano natin, ng ating gobyerno no, hindi na panatili yung pagiging safest country or di ba nung time ni Tatay Digong, so hindi na ipagpatuloy ni PBBM, kaya ayun, mawawala ng ano, turismo sa Pilipinas. So mawawala ng trabaho yung mga mahababayan natin dito sa Pilipinas na yun ang umaasa sa tourism industry. And ano pa no, pangatlo na tayo. So ano ba yung ano, yung mga dulot na idinulot no, na problema nitong administrasyong PBBM sa ating mga Pilipino, hindi lang sa Davao.
Ano ba? Meron pa kayo maisip dyan. So, diretso na ako sa dito sa Davao City. So, kami mga taga Davao. Ako for example, ako yung vlogger. Vlogger kung tawagin nila. Diba? Pero ako naman, hobby ko lang naman talaga to. Monetize nga lang. Siyempre, pwede naman pala i-monetize. Why not, diba? Pero hobby ko talaga na mag-iikot-ikot sa Pilipinas. Hobby ko talaga na mamamasyal. Hobby ko talaga na kung saan-saan ako nagtutour. Kung saan-saan ako nagpupunta ng mga lugar, probinsya, rehiyon, mga highly urbanized cities, provinces and municipalities. Tapos gagawa ng review, tapos nasi-share ako ng experience, no, kung anong mga maganda sa lugar na napuntahan ko. Pero this time, dahil nga sa ginagawa nitong natin, gobyerno, sa mga Duterte, no, itong mga pag-search nila, pag-rate nila sa mga kabahayan. So ako, hindi na ako gawa ng ko mga hobby, no. Hindi ko na magawa ng mag-iikot-ikot or magmamasyal, maglalakwatsa, no, sa buong Pilipinas kasi nandito na nga tayo ngayon sa Davao City. Nag-iisa lang naman ako, no, wala akong grupo, wala akong company na maaaring dalhin ko sila, no, na pupunta doon sa labas sa bahay ng Tatay Digong. So ako nag-iisa lang pupunta sa lugar, pero malaking tulong na kasi yung nakatulong na rin yung isa-isa tayo, di ba? Sabi nga nila, hindi naman mabubuo yung isang walis kung hindi nagsisimula sa isa. Diba? Sa kanta nga, no, na napaparinig ko dati, I might only have one match but I can make an explosion, no? So isang palitong posporo lang naman yan ang ang andyan, pero wag mong mamalitin yan na porket nag-iisa siya kasi kaya niya pa rin gumawa ng sunog, yun, diba? Or explosion, yun. So I might only have one match or I might only one match but I can make an explosion. So parang gano'n, no? So tayo mga Pilipino, pag nagkakaisa-isa, diba? Nagkasama-sama para ba sa 1 million, hindi naman mabubuo ang 1 million kung kukulangin ng isang bariyang piso, di ba? So magiging 999,999 na lang, no? So ganyan ka mahalaga yung isa. So hindi siya pwedeng i-balibalain, hindi natin siya pwedeng i-disregard or basta i-ignore or i-lulok, i-underestimate, no? Yun. So yun lang ang sentimento ko talaga. Ako grabe itong PBBM, no? Baka naman Martin Romualdez, baka naman General Torre o kung sino man kayo. Actually naman talaga yan si General Torre, yan sumusunod lang yan sa utos ng kanyang mga amo. So sino ba yung amo nila? Siyempre yung administration natin, di ba? Yung ating admin, PBBM administration. So sila yung bibigyan ng mandate, no, sa kailang mga departamento. I-read nyo ang bahay ng mga Duterte, di ba? Susunod lang yung mga yan. Kapalit ang siyempre sahod, compensation, commission, allowance, tapos yung buds, yung bibigyan ng ng promotion. And ito lang sentimento ko ay naiistorbo, no, yung mga buhay-buhay ng mga tao. Yung mga nagvo-volunteer doon ngayon, dapat tulog na yung mga yan. Oo, dapat tulog na yun sila. Dapat namamahinga na kasama pamilya nila sa bahay, no? Iba talaga ang tulog kapag ka nasa sariling tahanan, nasa iyong comfort zone, nasa bahay. Pero dyan kasi, andyan sila sa labas, no? Nagtutuldalan sila, tapos sa upuan natutulog. Iba merong folding bed, diba? So hindi yung sapat na na comfort pahinga. So stressful. So grabe ang dinulot itong administrasyon natin ngayon sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino. So naapektuhan yung natin, normal life sana. Hindi na siya normal kasi nga meron ng tayong ito extra na ginagawa. Pero syempre ang ginagawa naman nating pagbabantay sa bahay ng mga Duterte ay taos puso, bukal sa loob at damdamin, at yan ay hindi lang para sa ating mga sarili kundi para sa ating mga future generations. So Duterte nga is equivalent to Pilipinas in Filipino. So that would be all. Thank you for watching, and yan lang. Ano masasabi niyo sa ginagawa ng ng ating administrasyon ngayon? Ano sa tingin niyo? Anong sentimento niyo? Kung ako is naiinis, naasar, pinapagod, naabala sa kanilang mga power tripping sa mga Duterte sa ating mga Pilipino. So yan yung aking sentimento, no, sa ating administrasyon. Kayo anong mga sentimento niyo? Anong yung mga pagdaramdam, no, sa ating administrasyon ngayon na Duterte, na
Marcos and Romualdez. So yun lang, maraming thank you and good morning. Tulog na rin tayo.